Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-15 linggo sa karaniwang panahon. At matapos na yung huling habilin o tagubilin ni Jesus sa kanyang mga alagad, na narinig natin kahapon, ngayon naman ay habang umalis o habang umahayo ang mga alagad, si Kristo ay nagdasal, si Kristo ay nagpasalamat para sa mga alagad na pinili ng Diyos para magpahayag ng mabuting balita. At yung kanya pong pagpapasalamat, yung nilalaman nito ay sinasabi niya na inilihim ang mga bagay na ito sa mga matatalino, sa mga marurunong, at inihayag sa mga may kaloobang katulad ng sa bata. Maganda na mapagnilayan natin ang bahaging ito na nagpapahayag ang Diyos sa mga taong mayroong pang kapasidad, mayroong pang puwang sa kanilang isip, sa kanilang pagkatao na mag-absorb. Sa unang pagbasa, narinig natin ang pagtawag ng Panginoon kay Moises para siya ang magiging tagapagsalita sa kanyang pagharap sa Paraon na palayain, at narinig ng Panginoon ang paghihirap, ang daing ng mga Israelita, at siya ang haharap sa Paraon. At sinabi ni Moises na paano niya gagawin yon? Hindi naman siya marunong magsalita. At ibinigay ng Panginoon yung assurance na siya ang bahala, hindi siya pababayaan ng Diyos. At sa Ebanghelyo, ito yung bahagi na ipinagpapasalamat niya sa kanyang Ama na ang mga pinili niya ay itong mga hindi itinuturing ng lipunan ng mga matatalino o marurunong, kundi yung mga may pusong katulad ng sa bata. Diba kapag ang bata madaling mapasunod, madaling sumunod, at madaling maniwala, at madaling turuan. Ano ba, nagtataglay pa ba tayo noon? O dahil sa tumanda na tayo, nagsisiputian na ang buhok natin, kaya minsan ang problema, habang tumatanda tayo, mas nahihirapan tayo makipag-communicate. Habang tumatanda tayo, bakit mas nahihirapan tayong tumanggap o yung mas maging malawak ang ating kaisipan?
Napapansin niyo ba minsan? Na hindi ko alam, no? Pero baka lang, dapat kasi aware din tayo na hindi natin pwedeng igiit na matanda na tayo, kaya dapat tayong sundin. Yan ba? Yung mga anak ninyo, apo ninyo, yung mga tao sa paligid ninyo. Pansinin niyo din minsan, no? Kung bakit walang kumakausap sa iyo? Bakit walang lumalapit sa inyo? Kasi dumarating minsan sa punto na talagang ibinibida natin na ay matagal na tayo sa mundong ito. Kaya kahit anong ituro sa atin, nahihirapan tayong sundin. Hindi natin ina-absorb, hindi sa hindi ma-absorb, hindi natin ina-absorb kasi punong-puno na tayo ng believe sa sarili, punong-puno na tayo, no, ng ating pong mga pagtitiwala, hindi sa Diyos, kundi pagtitiwala na sa sarili lang. Kaya, no, sana, nawa, sa puntong ito ng ating buhay, no, panatilihin natin na sa harapan ng Diyos, mas mainam na tayo po ay hindi magmalaki. Sa harapan ng Diyos, mas mainam na panatilihin natin yung pagiging anak sa Kanya. Maganda rin yung bahagi na yan, no? Maging anak pa rin tayo sa harapan ng Diyos. Isa sa ikinalulungkot po ng mga matatanda, di ba, no? Yung bang nagpapalit na kasi ng sitwasyon, di ba, no? Yung mga anak ngayon ang nangangaral sa mga magulang. Ang mga anak na ngayon ang nagagalit sa mga magulang. Ang mga anak na ngayon ang nagbabawal sa mga magulang. Huwag mong kainin yan, huwag kang lalabas. Di ba, no? At doon nagko-conflict. Doon na nagko-conflict yung relasyon o ugnayan na imbis na habang tumatanda, mas magiging dapat masaya ang pagsasama, pero hindi ganon ang nangyayari. Ganon din, no, sa atin, no, sa relasyon natin sa Diyos, nawa habang tayo ay tumatanda, mas makita natin yung kahalagahan na pananatili natin sa Diyos, lalong-lalo na yung pagsunod natin sa Diyos. Marami na tayong karanasan, marami na tayong naranasan, pero wag nawa yan ang maging dahilan para maging matigas ang ating kalooban, ang ating puso at isip sa pagtanggap sa mga aral na ibinibigay ng Diyos. Amen.